San Edu, what do you think of this, the timing of this statement? Silang-sira yung araw ko eh. Bakit? Puro ko mura. Dahil nakita ko yung decision ng COMELEC kay Chis Escudero. Napanood ko yung kay Saldico na napaka-inosenteng mensahero ng korupsyon. Tapos narinig ko tong kay Sara Duterte na siya ay handang-handa na maging presidente. Pero ayun nga, iba yung konteksto eh. Iba yung konteksto. Una, wala namang mag-resign. Ikalawa, ang mas matinding balita ay destabilization. Ikatlo, yung tanong sa kanya ay hindi lang naman succession eh. Ang tanong sa kanya, handa ba siyang pumalit? Nung isang araw, handa ba siyang pumalit kung magkakaroon ng coup d'etat? No? Kaya hindi simpleng succession yung issue. Parang sinasabi niya, kahit ano pa yan, handa siyang pumalit. Pag sinabi mong ganon, lalo na sa konteksto ng mga pinagsasabi mo before at ng iyong pamilya, na kailangan pabagsakin si PBBM through a withdrawal of support ng pulis at saka military, wag na natin pag-usapan yung sinabi niya na dapat ipapatay yung presidente at saka yung kanyang pamilya. Parang everything ay nandun sa konteksto. No? Hindi siya hindi siya inosenteng salita lamang. Sabagay, yung host pwedeng tawaging inosente, pero yung vice president mahirap. So parang lumalabas dito, medyo nagmamadali yung vice president. Ako hindi ko na-sensyon, no? Kasi mukhang lang talaga siya. Napaka-inosente ng kanyang mga sinabi, no? Parang wala namang kaugnayan to dun sa mga nangyayaring destabilization attempts. Tama. Lalo na nung nakaraang linggo ay ang sigaw ng kanyang mga followers, no, yung UPI, yung Maysug, no, yung mga DDS ay pabagsakin ng presidente. Yung mga sigaw nila ay hindi lang destabilization. Talagang lantarang pagbabagsak sa gobyerno at sa presidente. Hindi natin hinahatulan yung kanilang mga kadahilanan. Ang hinahatulan natin yung gumagawa. Parang ito kay Vice President Sara, parang nung sinabi niya yung mga usapin ng korupsyon na nilabas ni Saldico, nababawasan yung laman nung sinabi ni Saldico kung ang magsasabi ay isang Duterte. Diba? Kung ang magsasabi niyan ay si Heidi Mendoza or si Shelo Magno o si Vico Soto, mas matindi ang tama nun. O kaya yung Christian Esguerra. Pero kung magsasabi ay si Vice President Sara tungkol sa korupsyon, parang hello, parang hello, parang natatawa ka lang eh. Alam na this. Pero ito, actually, ito rin iniisip ko. Nakakatawa yung mga sinasabi ng Vice President. Kunwari, magsasalita tungkol sa edukasyon, di ba? May advice sa mga kabataan, tapos nagsasalita kontra sa korupsyon. Nasa isang taong tinitingnan itong mga sinasabi niya sa konteksto ng kanyang mga ginawa o hindi ginawa, talaga matatawa ka eh. Parang saan ka humuhugot ng kapal na mukha? Di ba yun ang basic question? Pero I'm wondering, baka dun sa sarili niyang audience, it doesn't really matter. Baka may mga naniniwala talaga at baka yun ang target niya. What do you think? Ang problema, yung mga naniniwala sa kanya, parang pakonti ng pakonti. Kung ang batayan mo ay yung mga demonstrasyon last week. Halimbawa, yung pinakamalaki nilang kaalyado, yung Iglesia ni Cristo, hindi lang sila tinaboy sa kanilang rally. Kung hindi talagang inihiwalay yung kanilang mga sarili, yung kanilang mensahe, yung kanilang narrative, sa narrative nila Sara at ng kanyang mga kampon. So, kakampi. Wag kung ang habol niya, yung sarili niyang crowd, i-rally niya yun, hindi ganun kalaki ngayon yun. Lumiliit yun. Dahil nga, yung mensahero ay sobrang perpekto. Sobrang perpekto na talagang bibilib ka. Walang bahid. Oo, parang si Saldico, ang daming sinabi na issue ng korupsyon, na posible, na tama. Pero kung yung sasabihin mo na ni isang sentimo, wala kang kinuha, guguho yung buong testimony mo. Diba? Parang ganun din si Sara.
sobrang tinulan talaga ng mga taong ito. Grabe. No, parang pero itong panahon natin, talagang you see scoundrels, lunatics, psychopaths, sociopaths coming out of the woodwork. Parang sobrang uso. No? Kaya ang labanan ngayon ay dyan sa kampo ng mga yan at kampo ng mga matitino. Kampo ng mga tutol sa korupsyon, tutol sa impunity, tutol sa dynasty. Ito, may tanong ako. Okay. Di ba may pagkakaiba yung readiness tsaka sa competence? Kasi pwedeng ready ka, pero hindi ka naman competent. Pero hindi mo alam. Siyempre, no? Siyempre, iba yung handa, iba yung kaya, iba yung handa, iba yung merong integridad para mag-succeed. Diba? Iba yun eh. Sobrang kabastusan eh. Sobrang impunity. No? Paano nakakatulog to mga to? Diba? Anong Mahimbing. mukha ang ihaharap nila sa kanilang mga anak? Hindi ko maintindihan ha. Sa bagay, ang impunity at kawalang-hiyaan, walang limit eh. Kaya nga. Walang Saka limit yan eh. Hindi ka pwede magkaroon ng impunity kung wala kang kapal na mukha. Diba? Kaya hindi na yan makukal, marereforma. Walang redemption yung mga lintik na yan. Teka, parang iba na yata yung linya ni Sen Edu ah. What are you trying to say? What are you trying to... Kasama dapat sa kasuhan, ikulong ang mga yan. No, pero yung pinakamahalaga, huwag kalimutan. No? Huwag kalimutan ng ating kasaysayan. Huwag kalimutan ang susunod na henerasyon. Yung mga walang hiya na yan. Dahil sobra. Yung panahon talaga ng kasobrahan ngayon eh. Dati, no, yung mga walang hiya, nahihiya kahit papano. Dati, yung mga korap, no, sinusubukan itago. Ito ay kinikis-kis sa mukha natin. Kinikis-kis. Tapos kung hindi tayo aangal, hindi tayo mag-aalsa. Talagang karapat dapat na tayo ay duraan sa mukha na may plema at hindi umangal. Na-imagine nag-almusal ngayon. Sensya na po. Medyo umiinit ang ulo ko eh. Bukas, medyo kalmado na ako. Mukhang naluwa yung sandwich. Ito kasing host, ina-agitate ako eh. Alam naman niya, pag na-agitate ako. Wala pa akong sinasabi actually kasi simula pa lang eh. Kaka-greeting ko pa lang talagang rumatrat na parang AK eh. Kumano na eh. Wala na eh. Hindi ko na napigilan. Dapat ipakita natin na napupuno na tayo. Lalo na sa November 30. Isigaw natin lahat. Nationwide na yan eh. Napakaraming obispo, napakaraming simbahan, napakaraming people's organization at mga civil society ang kikilos sa 30. Dapat sabay-sabay nating isigaw, labanan, yung ganyang klase ng korupsyon at kawalang-hiyaan, ganyang klaseng impunity. Or else, sabi ko nga kanina, karapat dapat talagang isampal sa mukha natin. Yang kabalintunaan na yan.